Ano yung ginawa mo para maging successful sa larangan ng networking? Kasi kayo yung mga iniidolo namin noong nag-start kami. Ano yung ginawa mo? Sa tingin ko mindset dapat di ba? Yung pagka pinaniwalaan mong kaya mo, mangyayari. So yun talaga, sarili mo pa rin yung kalaban mo. And then, alam mo, may time pa nun na, alala ko November 1 holiday. May 11 na gustong mag-sign up sa akin, sarado yung office. Pero, itong mga tao na to, hindi ko sila nire-recruit. The way, siguro baliktad kasi ako pagka may nagpaparecruit sa akin, tatanungin ko, alam mo na ba kung ano yung product? Ganyan. Alam mo na ba kung anong marketing plan? Hindi. Pag-aralan mo muna, saka mo ako balikan. Ganon. So, hindi ako yung hard sell. Hindi ako naggaganon. So, bakit mo sa akin gustong sumali? Ganon. So, yun. Kasi alam mo naman, pag pumasok yan, yung big responsibility para i-train mo yung mga yan sobrang walang katapusan. Kasi pananagutan mo sila. Nagbi-build ka kasi ng group. And sa'yo sila dumedepend. Talagang continuous ka rin nag-aaral noon? Ano yung ginagawa mo nung mga time na yon? Di ba napakarami naman nating training na ina-attenan, di ba? And then, siguro, nung na-awardan din ako ng parang best female leader sa Asia, like 42 countries yun Hindi ko alam kung nasan ka nung time na yun, Joyce, pero yung time na yun, kasi naniniwala ako dun sa law of attraction talaga. So that day, parang 2 days bago yung event na yun, parang may kinat akong trophy Tapos pinost ko dun sa dream board ko. Tapos nagulat ako na, ako daw yung awardan doon. Tapos sabi ko, hindi na 2 times na ako na-nominate dyan. Sabi ko, baka nomination lang yan. Ay, hindi, ikaw talaga yung nanalo. Parang nagulat ako. So, bigla akong sumulpot doon. Na during that time, wala na akong specific network na nire-represent. So, yun.